Inagaw ang aking buhay. Habang ako'y duguang nakakulong sa malamig na bodega marang, yung nagdiriwang si Nico kasama ang ahas na si Clarice. Wala kang silbi isang pabigat? Bulyaw ng aking asawa, bago ako tuluyang iniwan. Ngunit nagkamali sila. Buhay ang aking yumaong danggal. Isisilang akong muli mula sa madilim na hukay na ito. Sino ngayon ang magmamakaawa para sa patawad kapag nabunyag ang lahat? Isang uto-utong alipin lang naman si Althea na naniniwalang may sakit ako, Clarice, kaya bakit ako manggagambang iwan siya? Ang mga salitang yon ay tumagos sa malamig na hangin ng pasilyo, mabilis at matalim tulad ng isang patalim na walang awang isinaksak sa likod ni Althea. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid-tulugan sa ikalawang palapag ng mansyon ng mga Alvarado. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang tray kung saan nakapatong ang mainit na sabaw ng manok at luya, isang sabaw na 2 oras niyang itinitimpla. Sa kusina, tinitiis ang hapdi ng usok at ang pagod sa kanyang mga binti para lamang maibsan ang sinasabing paghihirap ng kanyang asawa. Ang kanyang mga daliri ay namumula at napapaso sa init ng ceramic na mangkok, ngunit wala siyang nararamdamang sakit sa balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis na paglamig ng kanyang dugo sa loob ng kanyang mga ugat. How romantic, Nico! Ang malambing at nanunuya na boses ni Clarice Yambao, ang Chief Financial Officer ng Alvarado Pharmaceuticals, ay sumunod na umalingaw-ngaw sa silid. So you mean to tell me 6 years of her life wiped away cooking for you and enduring your mother's harsh words was all based on a lie? Of course! Marahang tumawa si Nico. Ang boses na dati ay puno ng paghihirap tuwing humihingi ng tulong sa kanya tuwing gabi. Kung hindi ko ginamit ang kunwaring sakit sa puso, babalik at babalik siya sa ospital. She was a rising cardiothoracic surgeon, Clarice. Kung nagpatuloy siya, mas sikat pa siya sa akin. My mother and I needed her here serving us while we used her medical credentials to build the company. She thinks she's a martyr saving her sick husband, but she's just gullible. Isang malalim na katahimikan ang lumamon sa kaibuturan ng dibdib ni Althea. Ang kanyang lalamunan ay natuyo, tila na puno ng matatalim na bubog na nagpapasakit sa bawat paghinga. Ang mga mata niyang dating puno ng pag-aalala ay natulala sa sahig na gawa sa mahogany. Ang sabaw na kanyang inihanda ay marahang natapon sa gilid ng mangkok, tumadaloy sa kanyang palad at braso. Mainit yon, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding ginaw ng pagtataksil. 6 na taon. 6 na taon niyang isinuko ang kanyang mga pangarap, ang kanyang puting Amerikana, ang kanyang mga pasyente at ang sarili niyang danggal. Araw-araw niyang pinapunasan ang pawis ni Nico. Araw-araw niyang tinitiis ang bawat panlalait ni Doña Remedios na tumatawag sa kanyang walang silbi dahil wala siyang sariling kita. Tinanggap niya ang lahat dahil sa pag-ibig at dahil sa utang na loob sa pamilyang tumulong sa kanya nung mamatay ang kanyang ama. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang dula-dulaan lamang. Bakit nagawang ibenta ng taong minahal niya ang kanyang buong pagkatao para lamang sa isang kasinungalingan? Umatras si Althea, hindi gumagawa ng anumang ingay. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang pakiramdam tulad ng isang taong naglalakad sa sarili niyang lamay. Pumasok siya sa silid-aklatan at personal na opisina ni Nico sa kabilang dulo ng pasilyo upang ilapag ang tray. Sa kanyang pagmamadali na mailapag ang tray habang nanginginig ang buong katawan na sagi ng kanyang siko, ang isang makapal na folder na nakapatong sa gilid ng mesa. Bumagsak ang folder sa sahig at kumalat ang mga papel sa malamig na semento. Dahan-dahang lumuhod si Althea upang pulutin ang mga iyon, ngunit ang kanyang mga mata ay natigil sa isang opisyal na dokumento mula sa kagawaran ng kalusugan. Sa gitna ng pahina sa itaas ng salitang Medical Chief Evaluator, ay nakalimbag ang kanyang buong pangalan, Dr. Althea Vergara Alvarado. At sa tabi nito ay ang isang pirma. Nanginig ang labi ni Althea. Ang pirmang iyon ay ang kanyang pirma. Ngunit kailanman ay hindi siya nag-apruba ng anumang gamot para sa Alvarado Pharmaceuticals. Mabilis niyang binuklat ang iba pang mga pahina. Naroon ang mga sertipikasyon para sa isang bagong gamot sa puso, ang Alvacardium Batch 409,
na nagpapatunay na ang gamot ay ligtas at subok na sa mga klinikal na pagsusuri. Isang alaala ang mabilis na nagbalik sa kanyang isip. Isang buwan ang nakalilipas, dumating sa mansyon si Attorney Rafael Sandejas, ang kanyang dating kasintahan noong kolehiyo na ngayon ay legal counsel na ng kumpanya ni Nico. Nagdala ito ng mga papeles para sa sinasabing pamana ng kanyang ama at hiniling na pirmahan niya ang ilang sumusuportang dokumento. Pirmahan mo na ito, Althea. Ang malamig at formal na boses ni Rafael noong araw na iyon ay muling umalingaw sa kanyang tainga. Para rin ito sa proteksyon ng pamilya mo. Pinagsamantalahan nila ang kanyang tiwala. Ginipit siya ng kanyang asawa sa pamamagitan ng peking sakit upang manatili sa bahay, habang ang kanyang dating kasintahan naman ang gumamit ng kanyang propesyonal na pangalan upang magpasa ng mga peking dokumento para sa mga peligrosong gamot. Ginawa nila akong kasabwat sa kanilang kasalanan. Ang mahinang bulong ni Althea sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hininga at hikbi. Sa kabilang silid, narinig niya ang mga yapak na papalapit. Ang tawanan ni Nico at Clarice ay patungo na sa pinto ng opisina kung saan siya nakaluhod. Nakatayo si Althea, si gitna ng silid hawak ang mga peking dokumento sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay nadurog na sa libu-libong piraso, ngunit sa ilalim ng mga guho ng kanyang nawasak na buhay, isang bagong uri ng malamig at matalas na damdamin ang nagsisimulang mabuo. Upang manatili siyang buhay sa tahanang ito, kailangan niyang mamatay mula sa kanyang nakaraan. Ngunit hanggang kailan niya kayang tiisin ang sakit bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Althea, what are you doing here with those files? You should be in the kitchen or resting. Ang bawat salita ni Nico ay tila isang mariing sampal sa gitna ng nagbabadyang unos. Kakalabas lamang niya ng silid tulugan kasama si Clarice at ngayon ay nakatayo sila sa tapat ng marang, yang hagdanan ng mansyon ng mga Alvarado na katitig kay Althea na hawak ang mga ebidensya ng kanilang kasalanan. Resting, ang boses ni Althea ay gumaralgal. Ngunit may isang uri ng talas na ngayon lamang narinig ni Nico sa loob ng 6 na taon ng kanilang pagsasama. Habang ginagawa niyo akong mangmang sa sarili kong bahay, Nico, habang pinapirma niyo sa akin ang sarili kong kamatayan bilang doktor. What is happening here? Bumukas ang pinto ng silid ni Doña Remedios. Ang matandang babae ay dahan-dahang lumabas, may hawak na mamahaling abaniko at ang kanyang muka ay agad na napuno ng labis na yamot nang makita si Althea. Althea, bakit ka sumisigaw sa tapat ng kwarto ng anak ko? Wala ka talagang modo? Ang malamig na panlalait ni Doña Remedios ay sumugat muli sa hangin. Kung hindi dahil sa pamilya ko mamatay sa utang ang mga magulang mo bago pa sila bawian ng buhay, wala kang utang na loob. Utang na loob. Itinaas ni Althea ang mga dokumento, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretso sa kanyang biyenan. Ginamit niyo ang pangalan ko, ang lisensya ko bilang doktor upang magbenta ng mga peking gamot? Ginaya niyo ang pirma ko sa mga papeles ng Alvacardium Batch 409? Paano ninyo nagawang ilagay ang buhay ng mga tao sa panganib gamit ang pangalan ko? Natigilan si Nico. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Mabilis na tumingin kay Clarice na ngayon ay dahan-dahang umiatras patungo sa anino ng pasilyo upang iligtas ang sarili. Althea, bawiin mo ang mga sinabi mo? Ang banta ni Nico. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Let's talk inside. Hindi mo naiintindihan ang takbo ng negosyo. Huwag kang gumawa ng eksena rito. Negosyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea, tawang may kasamang luha ng matinding pagkabiko. Is killing people now considered a business, Nico? I gave up my life, my career, and my patience to heal you at ngayon, malalaman ko na ang lahat ng sakit mo ay isang palabas lamang upang manatili akong nakakulong dito. Ibigay mo sa akin ang mga papel na yan. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, sumugod si Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit ng isang taong hindi kailanman nasuwi ng sinuman. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga braso ni Althea, pilit na inaagaw ang mga dokumento. No,
Hindi ko hahayaang gamitin niyo ako para pumatay ng kapwa. Ang pagsusumamo ni Althea habang pilit na iniiwas ang mga papel sa marahas na kamay ng kanyang biyanan. Abat talagang sumasagot ka na, ang sigaw ni Doña Remedios at sa gitna ng kanilang pagpapanagutan isang malakas na tulak ang pinakawalan ng matandang babae. Nawala ng balanse ang paa ni Althea sa dulo ng madulas na bait tanang hagdanang gawa sa mahogani. Sa huling sandali, tumingin siya kay Nico. Nagmamakaawa na hawakan ang kanyang kamay na iligtas siya mula sa pagkahulog. Ngunit nakita niya ang kanyang asawa na umatras ng isang hakbang na natiling nakatayo at piniling huwag gumalaw. Isang matinding hampas ng kanyang katawan sa bawat baitang na matigas na kahoy ang sumunod na ngaganap. Ang bawat pagtama ng kanyang ulo likod at mga tadyang sa matatalas na dulo ng hagdanan ay tila isang paulit-ulit na pagdurog sa kanyang huling pag-asa. Walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan, kundi ang isang mahinang ungol ng hapis bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na semento sa paanan ng hagdanan. Ang mga puting papel na hawak niya ay lumipad sa hangin dahan-dahang bumabagsak sa kanyang paligid, tulad ng mga tuyong dahon sa gitna ng lamay. Nakahandusay si Althea, hindi makagalaw. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata nakatitig sa itaas ng hagdanan, kung saan nakatayo pa rin ang kanyang asawa at biyenan. Mom? What did you do? Ang nanginginig na boses ni Nico ay narinig niya mula sa malayo. She's bleeding! Tumahimik ka, Nico! Ang mabilis na tugon ni Doña Remedios. Ang boses ay walang bakas ng awa, kundi purong takot para sa kanilang reputasyon. The grand launch is tomorrow. Kung makikita siya ng mga bisita at ng media na may mga pasa at sugat, masisira ang pamilya natin. Buhatin mo siya ngayon din. Ipasok mo siya sa bodega sa ilalim ng lupa bago magising ang mga kasambahay. Naramdaman ni Althea ang dahan-dahang paglapit ng mga yapak ni Nico pababa ng hagdanan. Umaasa siya na hahawakan nito ang kanyang muka, nahihingi ito ng tawad. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang marahas na paghablot ng kamay nito sa mga papel na nakakalat sa tabi ng kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay unt-unting nilamon ng kadiliman, habang ang huling anino ng kanyang asawa ay lumalayo patungo sa liwanag ng sala. Mabubuhay pa kaya ang isang pusong pinagkaeta ng huling hibla ng awa. Malamig magaspang at amoy alikabok ang sahig, kung saan nakadikit ang pisingi ni Althea. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata kadiliman, ang unang sumalubong sa kanya. Isang matinding kirot sa kanyang kaliwang tadyang ang naging sanhi upang mapasingap siya sa sakit. Isang hiningang nagdala ng lasa ng tuyong dugo sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang iangat ang kanyang ulo. Ngunit ang bawat galaw ay tila nagpapabilis ng pag-ikot ng paligid. Nasaan siya? Sa pamamagitan ng maliit na guhit ng liwanag na nanggagaling sa ilalim ng pinto, nakita niya ang mga lumang kahunsirang kasangkapan at ang amoy ng lumang papel. Ito ang bodega sa ilalim ng lupa ng mansyon. Isang bodega na bihira nilang buksan, maliban na lamang ngayon, upang maging piitan ng kanyang buhay. Ang tunog ng bakal na kadena na dahan-dahang gumalaw sa labas ng pinto ay bumasag sa katahimikan. Bumukas ang pinto ng bahagya sapat lamang upang maaninag ni Althea ang natatakot at maputlang muka ni Nico sa siwang. Althea, gising ka na pala? Ang mahinang bulong ni Nico, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunyari at takot na baka may makarinig sa kanya. Please, huwag kang sumigaw. I'm doing this to protect you. To protect us. Protect me. Ang boses ni Althea ay parang isang tuyong dahon, halos hindi marinig. Iniwan mo akong duguan sa sahig, Nico. At ngayon, sasabihin mo na pinoprotektahan mo ako? Hindi mo kasi naiintindihan, Althea. Ang mabilis na depensa ni Nico, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pasilyo sa likod niya. The grand launch of Alva Cardium is tomorrow. Lahat ng malalaking investor, ang mga senador, pati ang media ay darating sa mansyon. Kung dinala ka namin sa ospital na may mga pasa at sugat, magtatanong sila. Masisira ang pangalan ng pamilya natin. Please, magtiis ka muna rito. Pagkatapos ng launch, personal, kung kukunin ang pinakamagaling na doktor para gamutin ka sa loob ng kwarto natin,
I swear, gagawin ko yon. Hindi makapaniwalang nakatitig si Althea sa kanyang asawa. Ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang kabataan, ang lalaking ipinagluluto niya araw-araw, ay nag-aalala pa rin sa kanyang sariling pera at reputasyon habang siya ay nakahandusay sa maruming semento. Umalis ka riyan, Nico. Isang marahas na kamay ang tumulak kay Nico palayo sa pinto. Lumitaw ang mukha ni Doña Remedios, may hawak na isang plastik na bote ng tubig at isang piraso ng malamig na tinapay. Ibinato niya ang mga ito sa tabi ng paanan ni Althea na tila nagpapakain ng isang ligaw na hayop. Makinig ka sa akin, Althea. Ang malamig at may otoridad na utos ng matandang babae. Kumain ka kung gusto mong mabuhay. Pero binalaan kita, huwag kang gagawa ng anumang ingay bukas. Kapag narinig ko na kumatok ka sa pintong ito, habang narito ang mga bisita sisiguraduhin ko na. Ang natitirang pangalan ng yumaong ama mo ay kakalad ka rin ko sa putik. I will tell everyone that your father died a thief and a fraud. Do you understand me? Bakit? Bakit ninyo ito ginagawa sa akin? Ang tanong ni Althea, ang luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisingi, nag-iiwan ng malinis na guhit sa kanyang mukhang natatakpan ng alikabok. I loved you like my own mother. I served this family with everything I had. At binayaran ka naman namin, ang pabalang na sagot ni Doña Remedios bago marahas na isinara ang pinto. Ang tunog ng mabigat na trangka ng pinto na sumara ay tila huling hatol ng kamatayan para kay Althea. Ang natitirang liwanag ay muling naglaho. Lumipas ang mga oras sa ganap na kadiliman. Sa kalagitnaan ng gabi, dahan-dahang umalingaw, naumula sa itaas ang mahinang tunog ng classical na musika. Naramdaman ni Althea ang marahang pagyanig ng sahig na gawa sa kahoy sa itaas, ang mga yabak ng mga marang, yang panauhin na nagsasayawan at nagtatawanan. Naririnig niya ang mga boses na nagpupuri sa pangalan ng Alvarado, nagpapasalamat sa bagong gamot na magliligtas daw ng mga buhay. Yumakap si Althea sa sarili niyang tuhod, pinipipigilan ang bawat ungol ng sakit mula sa kanyang mga tadyang habang nakikinig sa musika ng kanyang mga kaaway. Ngunit sa gitna ng matinding kadiliman at lamig, may isang bagay na unting nagbago sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang matuyo. Ang matinding lungkot at sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matatag na katotohanan. Kung ang pag-ibig ay ginawa siyang alipin ang put, ang magiging susi ng kanyang kalayaan. Mula sa gabing ito, hindi na siya ang mahina at sunod-sunurang asawa na si Althea. Tahimik na ang buong mansyon. Ang ingay ng classical na musika, ang mga yabak ng mga panauhin, at ang tunog ng mga nag-uumpugang baso ng mamahaling alak sa itaas ay unting napalitan ng isang malalim at nakatutulig na katahimikan sa kalagitnaan ng gabi. Nakahiga pa rin si Althea sa malamig na semento na katitig sa kawal, habang tinitiis ang bawat pulso ng kirot sa kanyang katawan. Isang mahinang tunog ng bakal ang narinig niya mula sa pinto ng bodega. Isagzam dahan-dahan at maingat na pagpihit ng susi, hindi tulad ng marahas at mabilis na pagbubukas ni Doña Remedios. Bahagyang bumukas ang pinto at isang manipis na liwanag mula sa maliit na flashlight ang gumuhit sa dilim. Althea, anak, ang mahina at nanginginig na boses ni Nana Rosa ay parang isang mainit na yakap sa gitna ng nagyalong gabi. Mabilis na pumasok ang matandang kasambahay, maingat na isinara ang pinto sa likod niya. May dala siyang maliit na planggana ng mainit na tubig at isang malinis na tuwalya na itinago niya sa ilalim ng kanyang lumang apron. Nana Rosa! Ang bulong ni Althea pilit na bumabangon, ngunit agad na napahawak sa kanyang tadyang dahil sa matinding kirot. Bakit po kayo nandito mapapahamak? Po kayo, kapag nalaman ni na Doña Remedios. Hinarang ni Nana Rosa ang kanyang nanginginig na daliri sa mga labi ni Althea upang patigilin ito sa pagsasalita. Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Mas nag-aalala ako sa iyo. Ang bulong ng matandang babae habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang kulubot na pisingi. Dahan-dahang lumuhod si Nana Rosa sa maruming semento sa tabi ni Althea. Piniga niya ang tuwal sa mainit na tubig at marahang idinampi ito sa duguwang noo ng dalaga.
Ang bawat dampi ng basang tuwal ay tila haplos ng isang tunay na isang bagay na matagal nang hindi nararamdaman ni Althea mula nang mamatay ang kanyang sariling mga magulang. Mga walang puso. Ang hikbi ni Nana Rosa pilit na pinahihina ang kanyang boses upang hindi umalingaw sa bodega. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanila, ikaw ang nag-alaga kay Nico nung halos hindi siya makahinga sa sakit, ikaw ang nagtiis sa lahat ng kapritsyo ng matandang yon. Paano nila nagawang itapon ka rito na parang basura? Nalaman ko na po ang lahat, Nana Rosa. Ang mahinang tugon ni Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na lungkot. Walang sakit si Nico. Ginamit lang nila ako para makuha ang tiwala ng mga investor at gamitin ang pangalan ko bilang doktor. Humarap si Nana Rosa kay Althea, hawak ang nanginginig na kamay ng dalaga. Alam ko, anak. Maraming beses kong narinig ang matandang babae na nagmamalaki sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kung paano kanila napasailalim sa kanilang mga kamay. Ngunit wala akong magawa dahil isa lamang akong katulon. Ang pag-amin ni Nana Rosa nang may matinding pagsisisi. Para nakitang tunay na anak, Althea. Nung dumating ka sa bahay na ito, ikaw lang ang tanging nagpakita sa akin ng respeto at pagmamahal. Hindi ko kayang tiisin na makita kang mamatay sa dilim na ito. Isang mahinang tunog ng mga yabak mula sa pasilyo sa itaas ang biglang bumasag sa kanilang pag-uusap. Narinig nila ang galit na boses ni Nico na tinatawag ang pangalan ng matandang kasambahay. Rosa, Rosa! Nasaan ka ba? Dalhan mo nga ako ng mainit na gatas, dito sa kwarto. Mabilis na pinahid ni Nana Rosa ang kanyang mga luha. Agad niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na plastik na bote ng tubig at 2 tableta ng gamot sa kirot. Inilagay niya ang mga ito sa kamay ni Althea. Inumin mo ito, anak. Pampabawas ng sakit. Ang nagmamadaling bulong ni Nana Rosa habang mabilis na nililigpit ang planggana at tuwalya. Magpalakas ka. May plano ako para matulungan kang makatakas dito kapag dumating ang gabi ng pagdiriwang. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Mabilis na lumabas si Nana Rosa at dahan-dahang isinara ang pinto, ibinalik ang trangka ng walang ingay. Naiwan muli si Althea sa ganap na kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, hawak niya sa kanyang nanginginig na palad ang gamot at ang bote ng tubig. Ininom niya ang mga tablet. Nararamdaman ang dahan-dahang pagbaba ng init sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng bahay na pinuno ng kasakiman at kasinungalingan, mayroon pa palang natitirang piraso ng langit. At ang liwanag na yon ang gagamitin niya upang mabuhay. May pag-asa pa bang naghihintay sa labas ng mga pader na ito? Dumating ang gabi ng paghuhukom. Sa labas ng mansyon, ang langit ay binalot ng makapal na ulap at ang malakas na bagyo ay nagsimulang magpakawala ng walang humpay na ulan. Ang tunog ng bawat patak ng tubig sa bubong ay naging tanging musika sa tahimik na bahay. Sa loob ng bodega, nakatitig si Althea sa pinto. Kanina pa natapos ang marangyang pagdiriwang sa itaas at alam niyang tulog na ang lahat ng tao sa mansyon, pagod at lasing sa tagumpay ng kanilang mapanlinlang na kumpanya. Isang mahinang tunog ng susi ang gumalaw sa kandado. Bumukas ang pinto at doon ay nakatayo si Nana Rosa. May hawak na lumang jacket na may hood at isang maliit na flashlight. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat na binubuksan ang pinto ng malawak. Althea, dalian mo, anak! Ang nagmamadaling bulong ni Nana Rosa. Tulog na ang lahat dahil sa sobrang pag-inom ng alak pagkatapos ng handaan. Ito na ang pagkakataon mo. Dahan-dahang tumayo si Althea. Bagamat may kirot pa rin sa kanyang mga tadyang, ang gamot na ibinigay ni Nana Rosa kagabi ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang makatayo ng tuwid. Isinuot niya ang jacket at hinila ang hood upang maitago ang kanyang muka. Sumama na po kayo sa akin, Nana Rosa? Ang pakiusap ni Althea habang hinahawakan ang kamay ng matandang kasambahay. Mapapahamak po kayo kapag nalaman nilang tinulungan niyo ako. Hindi maari, anak? Ang marahang iling ni Nana Rosa, pinipigilan ang kanyang sariling hikbi. Kapag sumama ako, mas mabilis nilang malalaman na nakatakas ka. Mas mabuting maiwan ako rito upang iligaw sila kapag naghanap sila bukas ng umaga. Huwag kang mag-alala sa akin, hindi nila ako sasaktan dahil kailangan nila ako sa bahay.
Pumunta ka kay Dr. Elias sa kanyang klinika. Siya lang ang taong mapagkakatiwalaan mo ngayon. Yimakap si Althea ng mahigpit kay Nana Rosa, dinarama ang init ng pagmamahal ng matandang babae sa huling pagkakataon. Babalikan ko po kayo, Nana Rosa. Pangako ko po yan, ang bulong ni Althea bago siya dahan-dahang lumabas patungo sa madilim na kusina. Maingat nilang tinahak ang pasilyo. Ang bawat mahinang tunog ng sahig na gawa sa kahoy ay tila isang malakas na babala sa kanilang mga tainga. Ngunit sa kabutihang palad ang ingay ng bagyo sa labas ay sumapat upang malunod ang kanilang mga yapak. Narating nila ang pinto ng kusina na patungo sa likod bahay. Binuksan ni Nana Rosa ang pinto ng bahagya. Ang malamig na hangin at malakas na ulan ay agad na humampas sa mukha ni Althea. Ngunit hindi niya ito pinansin. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Nana Rosa na tumanggo ng may pag-asa bago dahan-dahang isinara ang pinto sa likod niya. Nasa labas na siya. Malaya na siya. Tumakbo si Althea sa ilalim ng unos. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ng Marang, yung subdibisyon, ay may kasamang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ngunit, ang lamig ng ulan na tumatama sa kanyang mga sugat ay tila nagpapagising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Iniwasan niya ang pangunahing bantay sa gate sa pamamagitan ng pagdaan sa maliit na siwang sa bakod sa likod bahay ng subdibisyon na alam niya. Nagpatuloy siya sa pagtakbo patungo sa mas simpleng bahagi ng bayan kung saan matatagpuan ang klinika ni Elias. Ang kanyang mga paa ay sugatan na at ang kanyang hininga ay paunti-unti nang nawawala. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang kanyang katawan ay malapit ng bumigay. Sa dulo ng madilim na kalsada, nakita niya ang maliit na ilaw na nagmumula sa klinika ni Elias. Gamit ang natitirang lakas ng kanyang katawan, nakarating si Althea sa tapat ng pintong gawa sa kahoy. Hinampas niya ang pinto gamit ang kanyang nanginginig na kamao, ngunit ang bawat hampas ay mas humihina kaysa sa nauna. Elias! Elias! Tulong! Ang kanyang mahinang pagsusumamo na agad na nilunod ng tunog ng kulog sa langit. Bumigay ang kanyang mga tuhod. Bumagsak ang kanyang katawan sa basang beranda ng klinika. Ang kanyang muka ay nakasandal sa malamig na kahoy. Habang unt-unting nagdidilim ang kanyang paningin, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang mabilis na paglapit ng mga yapak patungo sa kanya. Isang pamilyar at nag-aalalang boses ang huling narinig niya. Bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang kamalayan. Althea! Diyos ko, Althea! Makakatagpo nga ba ng kanlungan ang isang pusong sugatan sa gitna ng unos ang amoy ng antiseptiko alcohol at malinis na sapin sa kama, ang unang naramdaman ni Althea nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Hindi na malamig na semento ang kanyang nararamdaman, kundi ang malambot na kotson at ang init ng kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Sa kanyang kanang kamay may nakakabit na suwero at ang kanyang dibdib ay mahigpit na nababalutan ng benda na naglilimita sa bawat malalim na hininga. Isang silahis ng liwanag mula sa sumisikat na araw ang pumasok sa bintat at dahan-dahang tinutunaw ang mga anino ng nakaraang gabi. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo sa isang lumang kahoy na upuan si Dr. Elias Manalo. Nakasandal ang kanyang ulo sa pader, nakapikit ang mata halalatang puyat mula sa magdamag na pagbabantay. Nang gumalaw si Althea agad, na namulat si Elias. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa tabi ng kama, ang kanyang mga mata ay puno ng labis na pag-aalala at ginhawa. Althea, thank God you're awake. Ang marahang boses ni Elias, maingat na hinawakan ang kanyang balikat. Huwag kang biglang lilikot. May lamat ang dalawa mong tadyang at marami kang pasa sa katawan. Ligtas ka na rito sa klinika ko. Elias? Ang paos na bulong ni Althea ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luha na dahan-dahang gumulong patungo sa kanyang unan. Bakit nila nagawa sa akin yon? Umupo si Elias sa gilid ng kama. Ang kanyang muka ay seryoso at may bakas ng matinding galit habang nakikinig sa mahinang salaysay ni Althea. Ikinuwento ni Althea ang lahat ang tungkol sa peking sakit ni Nico, ang relasyon nito kay Clarice, at ang paggaya sa kanyang pirma upang aprubahan ang mga mapanganib na gamot ng Alvarado Pharmaceuticals gamit ang tulong ni Rafael.
Nanginig ang panga ni Elias sa galit ang kanyang mga kama ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang kandungan. "They are monsters, Althea," ang sabi ni Elias sa nanginginig na boses ng galit sa Taglish. "How could they treat you like that? Ginamit ka nila kinulong at ngayon ay idinadamay pa ang pangalan mo sa krimen nila para lang yumaman. This is too much. You gave up your residency, your dream, for a man who is nothing but a coward and a fraud." Naalala ni Althea ang kapangyarihan ni Doña Remedios at Nico. Bigla siyang naramdaman ng takot para kay Elias. Sinubukan niyang bumangon, hinahawakan ng suwero upang tanggalin ito. "Kailangan kong umalis, Elias. Mapapahama ka rito," ang nag-aalalang bak-usap ni Althea, habang pilit na gumagalaw kahit sumasakit ang kanyang dibdib. "Kapag nalaman ni Doña Remedios na tinutulungan mo ako, gagamitin niya ang koneksyon niya para ipasara ang klinika mo. Hindi ko kayang makita na masira ka dahil sa akin." "Althea, listen to me." Hinawakan ni Elias ang magabilang balikat ni Althea nang may sapat na lakas upang patigilin ito. Nungit may kasamang matinding lambing sa kanyang mga kamay, tumitig siya ng diretsyo sa mga mata ng dalaga. "Hindi ka aalis dito. Hayaan mo namang may magtanggol sa'yo para sa pagkakataong ito," ang sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng katatagan at awtoridad ng isang taong hindi matatakot sa anumang banta. "I don't care about their connections. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila ulit. Dito ka muna magpagaling ka. We will fight them, but first you need to heal. Please, Althea. Trust me." Nakatitig si Althea si ML sa mga mata ni Elias. Sa loob ng 6 na taon, sanay siyang maging tagapagtanggol ng iba ang tagasalo ng lahat ng sakit. Ngunit ngayon, sa harap ng tapat na tingin ni Elias, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Ang pakiramdam na siya ay pinahahalagan. Dahan-dahan siyang sumandal muli sa unan, pinapayagan ang sarili na magtiwala. Makalipas ang ilang oras, dinalhan siya ni Elias ng isang tasa ng mainit na tsokolate. Lumapit si Elias sa bintana at dahan-dahang binuksan ang kurtina. Tumingin si Althea sa labas. Nakita niya ang mga simpleng tao sa kalye, isang magbabalot na nagsisimulang maglakad, mga jeep na puno ng mga manggagawa at mga batang masaya naglalakad patungo sa paaralan. Ito ay isang mundong malayo sa malamig at gintong hawla ng mansyon ng mga Alvarado. Dito may totoong buhay na nagpapatuloy. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Althea na ang silahis ng araw na tumatama sa kanyang muka ay hindi na lamang palamuti, kundi isang pangako ng isang bagong simula. Makakayanan ko bang tumayo muli matapos ang lahat ng pagkawasak? Lumipas ang 2 linggo. Bagamat may kaanting kirot pa rin sa kanyang mga tadyang, tuwing humihinga ng malalim ang mga sugat sa katawan ni Althea, ay dahan-dahang naghilom sa ilalim ng maingat na pag-aalaga ni Elias. Ngunit ang kanyang isip ay hindi na natiling tahimik. Hindi niya kayang maupo lamang sa loob ng silid habang si Elias ay walang napapagod sa paggagamot sa dumaraming pasyente sa klinika. Nagsimulang tumulong si Althea. Nagsuot siya ng simpleng scrub suit at isang asul na surgical mask upang itago ang kanyang mukha mula sa sinumang maaaring makakilala sa kanya. Sa loob ng klinika na puno ng mga simpleng mamamayan, naging tahimik siyang tagapaglunas. Isang hapon pumasok ang isang umiiyak na inakalong ang kanyang 5 taong gulong na anak na lalaki na si Toby. Sobrang maputla ang bata at hirap na hirap huminga. "Doktor, tulong po! Ang anak ko!" Ang pagsusuma mo ng ina ang boses ay nanginginig sa takot. Bigla na naman pong sumikip ang kanyang dibdib pagkatapos niyang inumin ang gamot niya sa puso. Mabilis na lumapit si Althea. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa mga komplikadong operasyon ay dahan-dahang kumuha ng stethoscope. Inilapat niya ang malamig na metal sa maliit na dibdib ng bata. Ang bawat tibok ng puso ni Toby ay mabilis, ngunit mahina. Tila isang ibon na nakakulong sa hawla at pilit na lumilipad upang makatakas. Naramdaman ni Althea ang biglang pagsikip ng kanyang sariling dibdib habang nakikinig sa hindi pantay na ritmo ng tibok. "Anong gamot po ang ibinigay ninyo sa kanya?" ang tanong ni Althea sa malambing na boses, pilit na pinapakalma ang nag-aalalang ina.
May kinuha ang ina mula sa kanyang lumang bag isang karton ng gamot na may tatak ng Alvarado Pharmaceuticals. Ito ay ang Alvacardium Batch 409. Napatitig si Althea sa hawak na gamot. Ang kanyang buong katawan ay tila nagyelo sa kinatatayuan. Batch 409 ito ang eksaktong batch na nakita niya sa mga papeles sa opisina ni Nico, ang mga dokumentong may wad na pirma niya na nagpapatunay na ang gamot ay ligtas at dumaan sa tamang pagsusuri. Mura po kasi yan sa butika sa kanto namin, doktora. Ang hikbi ng ina, pinupunasan ang pawis sa noo ng anak. Akala ko po makakatulong sa mahi ng puso niya. Pero bakit habang iniinom niya lalo siyang nanghihina? Lalo siyang nahihirapan huminga? Isang matinding pakiramdam ng kasalanan ang biglang dumagan sa balikat ni Althea. Ang gamot na ito ay naglalaman ng mga substandard na chemical na tinipid ni Nico upang makakuha ng mas malaking kita. At ang kanyang pangalan, ang kanyang pirma bilang doktor, ang nagbigay ng pahintulot upang maibenta ito sa mga walang kamalay-malay na tao tulad ng batang ito. I'm sorry. I'm so sorry. Ang bulong ni Althea sa kanyang sarili, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang karton ng gamot. Hindi niya maiwasang isipin na kasabot siya sa krimeng ito dahil sa kanyang pananahimik sa loob ng 6 na taon. Mabilis na lumapit si Elias upang tulungan si Althea na i-stabilize ang kondisyon ni Toby. Nagbigay sila ng tamang gamot upang maibalik ang normal na ritmo ng puso ng bata hanggang sa dahan-dahan itong makatulog ng payapa. Nang matapos ang operasyon, pumasok si Althea sa opisina ni Elias. Tinanggal niya ang kanyang maskara, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit may isang uri ng liwanag sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. Althea, are you okay? Ang nag-aalalang tanong ni Elias lumalapit sa kanya na may hawak na baso ng tubig. I saw how you reacted. Hindi mo kasalanan ang nangyayari sa kanila. No, Elias. My name was on those papers. Ang malamig at matatag na sagot ni Althea. Ginamit nila ako para pumatay ng mga tao. Ang batang yon, at ang marami pang iba sa labas, sila ang tunay na biktima ng kasakiman ni Nico. At hindi ko hahayaang magpatuloy ito. Napatititig si Elias kay Althea, nakikita ang dahan-dahang pagbabalik ng matapang at tapat na doktor na nakilala niya noon sa ospital. Ano ang plano mo? Ang tanong ni Elias. Hindi na ako tatakbo, Elias. I will not hide anymore, ang sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng katatagan. Lalaban ako. Hindi lamang para sa sarili kong danggal, kundi para sa mga taong walang boses na pinapatay ng kumpanya ng Alvarado. We need to gather evidence. We need to expose them. At sa kauna-unahang pagkakataon naramdaman ni Althea na ang kanyang buhay ay muling nagkaroon ng tunay na layunin, isang layunin na hindi na kailanman kayang nakawin ng sinumang Alvarado. Handa na nga ba siyang harapin ang mga dambuhala ng kanyang nakaraan? Ang anino ng nakaraan ay hindi kailanman lumalayo ng tuluyan. Habang maingat na inaayos ni Althea at Elias ang mga medical na record ng mga pasyente upang simulan ang pagbuo ng kaso laban sa Alvarado Pharmaceuticals, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng klinika. Mula sa bintana ng reception, nakita ni Althea ang isang matangkad na lalaking naka-Amerikana na bumaba mula sa kotse, si Rafael Sandejas. Agad na nakaramdam si Althea ng matinding panlalamig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Elias, si Rafael, ang nanginginig na bulong ni Althea habang nakaturo ang kanyang daliri sa labas. Mabilis na tumingin si Elias sa labas at agad na hinawakan ang kamay ni Althea. Pumasok ka sa loob ng silid-imbakan ng mga gamot, Althea. Magtago ka sa likod ng makapal na kortina. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Ako ang haharap sa kanya. Mabilis na nagtago si Althea sa likod ng kortina sa madilim na silid-imbakan. Pagkatapos ng ilang saglit, narinig niya ang tunog ng maliit na kampanilya sa pinto ng klinika na nagbabadya ng pagpasok ng isang bisita. Good afternoon, Dr. Elias Manalo. I believe you know who I am. I'm attorney Rafael Sandejas, legal counsel of Alvarado Pharmaceuticals.
Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa tahimik na klinika, malamig pormal at may kasamang yabang ng isang taong sanay na hawakan ang batas sa kanyang mga kamay. Yes, attorney, I know you. Ano ang maipaglilingkod ko sa isang sikat na abogado sa aking munting klinika? Ang kalmadong tugon ni Elias bagamat may talas sa kanyang boses. I'm looking for Althea. Ang diretso at walang paligoy-ligoy na sagot ni Rafael. 2 linggo na siyang nawawala. Her family is worried sick. May mga nakakita sa kanya rito sa lugar na ito at dahil alam kong malapit kayo magkaibigan nung nag-aaral pa kayo, naisip kong baka nandito siya. Missing, isang mapait na tawa ang pinakawala ni Elias. I find it ironic na nag-aalala ang pamilya niya ngayon, attorney. Kung nawawala siya, bakit hindi ninyo iulat sa pulisya? Bakit kayo pumupunta rito upang manggulo sa klinika ko? Narinig ni Althea ang dahan-dahang tunog ng sapatos ni Rafael sa semento habang naglalakad ito sa loob ng reception. Look, doctor, let's be realistic. Ang sabi ni Rafael sa taglish ng may pahiwatig ng pananakot. Althea is a highly emotional woman. Baka naglayas lang dahil sa simpleng problema sa asawa. But she needs to come back. May mga dokumento sa kagawaran ng kalusugan na kailangan niyang pirmahan at patunayan. Kung magpapakita siya at makikipagtulungan, I can easily handle her. Signature issues. Lahat ay pwedeng maayos ng tahimik, nutin kung mananatili siyang tago, siya ang haharap sa kasong kriminal dahil sa medical na kapabayaan sa mga gamot na inaprubahan niya. Sa likod ng makapal na kortina, napapikit si Althea ng mariin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang hinahawakan ng mahigpit ang dulo ng estante ng mga gamot. Signature issues. Alam ni Rafael. Alam niya na ang pirma ay wad dahil siya mismo ang nagmanipula nito. Isang alaala noong panahon ng kolehiyo ang biglang sumariwa sa kanyang isip. Naalala niya kung paano siya tinitigan ni Rafael sa ilalim ng puno sa unibersidad. Nangangako ng walang hanggang pag-ibig. I will always protect you, Althea. You are my only gold. At nung isang buwan nang dumating ito sa mansyon upang mag-alok ng tulong, pirmahan mo nga ito, sweetheart. Trust me. Ang lahat ng iyon ay isang mahabang serye ng panloloko. Rafael never loved her. Nakita lang niya si Althea bilang isang kasangkapan, isang matalinong doktor na madaling utuin at magagamit upang magkamit ng milyon-milyong piso sa pamamagitan ng peking sertipikasyon ng kumpanya ni Nico. Wala siya rito, attorney? Ang malamig na sagot ni Elias, pinuputol ang mga salita ni Rafael. At kahit alam ko kung nasaan siya, hinding-hindi ko sasabihin sa isang abogadong nagtatanggol sa isang corrupt na kumpanya ng gamot. Please leave my clinic. Isang tahimik na sandali ang lumipas bago muling magsalita si Rafael sa huling pagkakataon. If you are hiding her, doctor, you are harboring a fugitive from compliance. Pag-isipan mo ng mabuti ang lisensya ng klinika mo. Good day! Narinig ni Althea ang pagsasara ng pinto ng klinika at ang dahan-dahang pag-alis ng sasakyan ni Rafael. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng kortina. Ang kanyang muka ay maputla, nuit walang bakas ng luha. Ang kanyang mga mata ay tila naging 2 piraso lang matigas na yelo. He wants to blame me, Elias. Ang sabi ni Althea, ang kanyang boses ay nakatatakot sa sobrang kalmado. Lumingon si Elias, sa kanya may matinding pagmamalasakit sa kanyang muka. Althea, they're getting desperate. Alam nilang kapag nagsalita ka, guguho ang buong kumpanya nila. Let them be desperate, ang malamig na tugon ni Althea habang itinataas ang kanyang ulo ng may bagong lakas ng loob. Ipakikita ko sa kanila kung ano ang mangyayari kapag ang doktor na sinubukan nilang patayin ay nagdesisyon na ibunyag ang lason na ibinebenta nila sa mundo. Ang labanan ay opisyal nang nagsimula. Ang katotohanan ay hindi kayang ilibing ng ginto gaano man ito kakapal. Sa loob ng maliliit at tahimik na gabi sa likod ng klinika, walang pagod na nagtatrabaho sina Althea at Elias. Gamit ang mga lumang kagamitan sa pagsusuri na dinala ni Elias mula sa kanyang laboratory o masusing pinag-aralan ni Althea ang mga chemical na sangkap ng Alvacardium Batch 409 na binili nila mula sa iba't ibang botika sa kanto. This is not a cure, Elias.
ang sabi ni Althea sa Taglish habang nakatitig sa madilaw na likido sa loob ng test tube. Ito ay isang mabagal na lason. Halos walang aktibong sangkap na makatutulong sa puso. Pinuno nila ito ng mga murang extender at chemical na nagdudulot ng matinding arrhythmia sa mga pasyente. No wonder those poor people are collapsing. Gagawin nila ang lahat para lang makatipid sa paggawa at makakuha ng dambuhalang kita, ang tugon ni Elias, may matinding lungkot sa bawat salita. Ngunit ngayon hawak na natin ang siyentipikong patunay. Hindi lamang mga chemical ang kanilang pinag-aralan. Sa araw maingat na kinakausap ni Althea ang mga pamilya ng mga biktima na pumupunta sa klinika. Nakikinig siya sa kanilang mga kwento, isang ama na nawala ng asawa, isang lola na nag-aalala sa kanyang apo sa ospital. Hinawakan ni Althea ang kanilang mga magagaspang na kamay ng may buong paggalang at pakikiramay. Kukuha po tayo ng katarungan, nanay. Pang-ako ko po yan sa inyo. Ang mahinang bulong ni Althea. Ang bawat salita ay may kasamang bigat ng panunumpa upang mas mapatibay ang kaso. Kailangan ni Althea ng panloob na dokumento ng kumpanya. Nakipagkasundo siya kay Nana Rosa na magtagpo sa isang munting kapilya sa dulo ng bayan, isang lugar kung saan walang sinumang Alvarado ang mag-iisip na pumunta. Ang amoy ng natutunaw na kandila at lumang kahoy ay sumalubong kay Althea nang pumasok siya sa tahimik na kapilya. Sa pinakahuling upuan, nakita niya si Nana Rosa na nagdarasal hawak ang kanyang rosaryo. Dahan-dahang lumapit si Althea at umupo sa tabi nito. Anak, salamat sa Diyos at ligtas ka. Ang nanginginig na bulong ni Nana Rosa, mabilis na inabot ang isang maliit na sobre mula sa kanyang lumang bag. Ito ang duplicate ng susi ng lihim na cabinet sa opisina ni Doña Remedios at ang mga photocopy ng talaan ng kanilang mga biniling murang chemical mula sa ibang bansa. Nakalak ito roon, ngunit nahanap ko ang paraan. Nayak si Althea sa labis na pasasalamat. Maraming salamat po, Nana Rosa. Sobrang laking tulong po nito para sa mga biktima. Ngunit, pakiusap mag-iingat po kayo roon sa mansyon. Huwag mo akong alalahanin, anak. Ang marahang ngiti ng matandang babae. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na piraso ng mainit na bibingka na binalat sa dahon ng saging. Kumain ka muna. Alam kong hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo kapag abala ka sa trabaho, tulad nung nasa mansyon ka pa. Ang simpleng pagkaing yon na ibinahagi ni Nana Rosa sa loob ng kapilya ay nagdala ng matinding init sa lagdurugong puso ni Althea. Ito ang tunay na kahulugan ng tahanan, hindi ang gintong mansyon na puno ng kasinungalingan, kundi ang simpleng pagmamahal ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Bago umalis, lumapit si Althea sa harap ng dambana, tumingala siya sa krus na nalangin, hindi para sa paghihigante, kundi para sa lakas na ibalik ang katarungan at ang danggal ng pangalan ng kanyang ama. Nang dahan-dahan niyang ayusin ang kanyang bandana, upang lumabas ng kapilya, narinig niya ang tunog ng dahan-dahang yapak ng sapatos sa sahig na gawa sa bato. Lumingon si Althea at biglang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Sa likod ng huling post ng kapilya, nakatayo si Rafael Sandejas, may hawak na malamig at nakatatakot na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatitig sa kanya. I knew you couldn't stay away from your old habits, Althea. Ang malamig na boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa loob ng sagradong silid habang dahan-dahan siyang lumalapit. Masyado kang madaling sundan. Makatatakas pa kaya si Althea mula sa mga kamay ng taong minsang nagpanggap na nagmamahal sa kanya? Huwag kang gumawa ng eksena sa loob ng simbahan, Rafael. Ang malamig na sagot ni Althea, hindi umaatras kahit isang hakbang mula sa tapat ng kanyang dating kasintahan. Walang takot na natitira sa akin? Para sa'yo o sa mga Alvarado? Huwag kang magpapakasira buhay, Althea. Ang banta ni Rafael, dahan-dahang lumalapit habang nakatitig sa sobrang hawak ng dalaga. Ibigay mo sa akin ang mga papeles na yan. You think you can fight Alvarado Pharmaceuticals isang kumpas lang ng kamay ko, kaya kung sirain ang pangalan mo at ipasok ka sa kulungan dahil sa kapabayaan? Ilayo mo ang mga kamay mo sa kanya, attorney. Mula sa madilim na pasilyon ng kapilya, lumabas si Elias. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang katawan ay nakatayo ng matatag sa pagitan ni Althea at Rafael.
Kanina pa siya nagbabantay sa labas ng kapilya at agad na pumasok nang maramdaman ang panganib. Napakunot ang noo ni Rafael na nakikilala ang doktor. Dr. Elias, you are playing a dangerous game. Pag-isipan mo ang hinaharap mo. Ang pagtatago sa isang taong may pananagutan sa batas ay isang krimen. Ang krimen ay ang pagbebenta ng lason sa mga mahihirap na tao gamit ang wad na lisensya. Rafael, ang matigas na sagot ni Elias. At mas mabuting umalis ka na bago ko tawagin ang kura paroko upang ipahiya ka sa harap ng mga tao. Tumingin si Rafael sa kanilang dalawa nang may matinding galit, ngunit dahil alam niyang hindi siya pwedeng gumawa ng gulo sa loob ng sagradong kapilya, dahan-dahan siyang umatras. This is not yet over, Althea. You will regret this. Mabilis na umalis si Rafael. Ngunit ang kanyang pag-alis ay nag-iwan ng matinding lamat sa kapayapaan ng mga Alvarado. Sa loob ng opisina ng kumpanya, laganap na ang paranoia. Nagtatalo sina Nico at Clarice dahil sa mga balita tungkol sa biglaang pagsisiyasat ng kagawaran ng kalusugan sa kanilang Alva Cardium Batch 409. Someone is leaking our internal files, Clarice. Ang galit na sigaw ni Nico, habang pabalik-balik na naglalakad sa kanyang opisina, pinapawisan ang no. Ang FDA ay nagpapadala ng babala para sa isang random audit. Paano nila nalaman ang tungkol sa mga substandard chemicals? Humawak si Clarice ng kanyang baso ng alak, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Calm down, Nico. Walang ibang may access sa opisina ng ina mo, kundi ang mga tao sa loob ng mansyon. Sino pa ba ang pwedeng magnakaw ng mga papeles, kundi ang matandang katulton na si Rosa? I've seen her sneaking around lately. Kung si Rosa nga ang may gawa nito, sisiguraduhin ko mabubulok siya sa kulungan, ang panggagalaiti ni Nico. Samantala sa loob ng klinika ni Elias, tumunog ang telepono. Agad itong sinagot ni Althea. Ang boses ni Nana Rosa na nanginginig sa takot ang kanyang narinig mula sa kabilang linya. Althea, anak? Nalaman nila na nawawala ang mga kopya ng ledger? Ang hikbi ng matandang babae. Pinagbibintangan ako ni Doña Remedios. Tinatanong nila ako kung nasaan ka at kung tinulungan kita. Natatakot ako, anak. Nana Rosa, kailangan ninyong umalis dyan ngayon din. Ang nagmamadaling utos ni Althea, ang kanyang puso ay napuno ng matinding kaba para sa kaligtasan ng matanda. Huwag na kayong kumuha ng anuman. Pumunta kayo sa terminal ng bus sa bayan. Susunduin kayo ni Elias. Sa tulong ni Elias, mabilis nilang nailigtas si Nana Rosa bago pa man makatawag ng pulis sina Doña Remedios. Dinala nila ang matanda sa isang ligtas na silid sa likod ng klinika ni Elias, kung saan maaari itong makapagpahinga ng walang takot. Nang sumapit ang hating gabi, nakaupo si Althea sa beranda ng klinika, nang ininig pa rin ang kanyang mga kamay dahil sa matinding stress na mga pangyayari. Lumapit si Elias at marahang ipinatong ang isang makapal na cardigan sa kanyang mga balikat. Umupo si Elias sa kanyang tabi at dahan-dahang hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Ligtas na si Nana Rosa Althea. At bukas ng umaga, isasagawa na ng mga awtoridad ang raid sa bodega ng mga Alvarado gamit ang lahat ng ebidensya natin. Ang marahang boses ni Elias, puno ng pag-asa at laming. Tumingin si Althea kay Elias. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang uri ng mainit na kapayapaan na matagal nang hindi nararamdaman. Salamat, Elias. Kung wala ka, baka dugo ang bangkay pa rin ako sa bodegang yon. I did this because your life is valuable to me, Althea. Ang bulong ni Elias habang marahang hinahawakan ang kanyang daliri. You deserve to be happy. Sa gitna ng kanilang tahimik na sandali, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng telepo sa loob ng klinika. Mabilis na pumasok si Elias upang sagutin ito. Paggalipas ng ilang saglit, lumabas si Elias na may maputlang muka. Althea, tumawag ang contact natin sa airport. Ang sabi ni Elias sa nanginginig na boses. Clarice Yambao is trying to clear out the company's offshore bank accounts and flee the country tonight. Kung makatataka si Clarice kasama ang pera, walang makukuhang kabayaran ang mga biktima at magiging kulang ang katarungan. Paano mapipigilan ni na Althea ang pagtakas ng ahas
bago tuluyang mahuli ang lahat. Ang mabilis na pagdating ng katarungan ay tila isang malakas na bagyo na dumaan sa kaharian ng mga Alvarado. Gamit ang kumpletong ebidensya at mga dokumentong nakuha ni na Althea at Nana Rosa, mabilis na nakipag-ugnayan si Elias sa mga awtoridad ng National Bureau of Investigation at Kagawaran ng Kalusugan. Nang sumapit ang madaling araw, ang tunog ng mga sirena ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod habang papalapit sila sa pangunahing bodega at opisina ng Alvarado Pharmaceuticals sa Quezon City. Sa loob ng bodega, ang mga awtoridad ay nagsimulang magkumpiska ng daan-daang kahon ng Alvacardium Batch 409 na nakatakda sa nang ibenta sa mga probinsya sa araw na iyon. Ang mga manggagawa ay natigilan at nagkaroon ng matinding gulo sa loob ng gusali. Sa kanyang opisina, nagmamadaling nag-iimpake si Nico ng mga dokumento at pera sa loob ng isang leather bag, nanginginig ang kanyang mga kamay sa matinding takot. Subalit bago pa man niya marating ang pinto, marahas itong ibinukas ng mga ahente ng gobyerno. Nico Alvarado, you are under arrest for illegal distribution of substandard drugs, medical forgery, and corporate fraud. Ang malamig na deklarasyon ng pinuno ng mga ahente. Nabitawan ni Nico ang kanyang bag habang ang malamig na bakal ng posas ay sumara sa kanyang mga kamay. Walang nagawa si Nico kundi ang tumitik sa sahig, maputla ang muka habang dinala siya ng mga pulis palabas ng gusali. Habang naglalakad siya sa marangyang glass lobby ng kumpanya kung saan naghihintay ang mga reporters at kamera ng media, bigla siyang natigilan. Sa gilid ng pinto nakatayo si Althea kasama si Dr. Elias. Nakasuot si Althea ng isang simpleng puting damit, malinis ang pagkakatali ng kanyang buhok at tuwid ang kanyang tayo. Ang kanyang anyo ay tila sagisag ng kanyang muling pagsilang mula sa madilim na bodigang piitan. Althea, please, help me. Ang pakiusap ni Miko, sa Taglish na ninginig ang kanyang boses habang sinusubukang lumapit sa kanyang asawa. Sabihin mo sa kanila na wala akong alam. You are my wife, Althea. Hindi mo kayang gawan ng masama ang asawa mo. Tinitigan siya ni Althea ng diretsyo. Walang galit, walang luha at walang awa sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig at malalim na katahimikan. Sabi mo sa akin nung huling gabi sa bodega? Nico, dinala mo ako roon para protektahan ako. Ang mahinang boses ni Althea ay narinig ng lahat sa loob ng tahimik na lobby. Ngayon, pumasok ka sa loob ng kulungan upang protektahan ang sarili mo mula sa sarili mong kasakiman. Tumalikod si Althea habang si Nico ay dinala ng mga pulis sa sasakyan. Kasunod nito, nakita rin niyang dinala si Attorney Rafael Sandejas na nakaposes din ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot at ang kanyang dating kayabangan ay ganap ng naglaho. Ngunit nasaan si Clarice? Sa isang maliit na pribadong daungan sa labas ng lungsod, mabilis na sumakay si Clarice Yambao sa isang yate. Nakatitig siya sa kanyang telpon o pinagmamasdan ng live news ng pag-aresto kay Nico. Isang mapait at nanunuyang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Poor Nico. Did you really think I loved a weak man like you? Ang bulong ni Clarice sa kanyang sarili. Bit-bit ang isang malaking bag na naglalaman ng lahat ng perang kanyang inilipat mula sa mga offshore account ng Alvarado Pharmaceuticals. Iniwan ni Clarice si Nico upang harapin ang lahat ng kaso at kahihiyan ng mag-isa. Ang pagtataksil na itinanim ni Nico sa kanyang asawa ay mabilis na bumalik sa kanya sa pamamagitan ng taong pinili niyang mahalin kapalit ng kanyang pamilya. Nang pabalik na sina Althea at Elias sa klinika, biglang tumunog ang telepono ni Althea. Ang boses ng personal na nurse ni Doña Remedios mula sa mansiyon ang kanyang narinig, puno ng matinding takot at nagmamadali. Dr. Althea, si Doña Remedios po, inatik po sa puso matapos makita ang paghuli kay Sir Nico. Sa balita, critical po ang kondisyon niya at ang pinakamalapit na ospital ay ang sa inyo po. Napatigil si Althea, ang babaeng nagtulak sa kanya sa hagdanan. Ang babaeng nakulong sa kanya sa dilim ay, ngayon, ay nasa bingit ng kamatayan at nangangailangan ng kanyang tulong bilang doktor. Gagamitin ba ni Althea ang kanyang scalpel upang magligtas o hahayaan niyang tapusin ng tadhana ang buhay ng kanyang kaaway? Ang tunog ng mga gulong ng stretcher na mabilis na itinutulak sa pasilyo ng emergency room
ay bumasag sa katahimikan ng ospital. Nakaparada sa harap ng pinto ang ambulan, siya at mula rito ay ibinaba ang katawan ng isang babaeng dati ay walang kasing taas ang tingin sa sarili. Si Doña Remedios Alvarado ay walang malay maputla ang muka. Nangingitim ang mga labi at nakakabit ang mga tubo ng oksiheno sa kanyang ilong. Ang kanyang marangyang kasuotan ay gusot-gusot at ang kanyang kayabangan ay ganap ng napalitan ng matinding kahinaan. Severe myocardial infarction, ang sigaw ng punong nurse habang ipinapasok ang pasyente sa resuscitation room. Bumagsak ang kanyang blood pressure at may ventricular fibrillation. Nakatayo si Althea sa dulo ng pasilyo, nakasuot na kanyang puting coat. Tinitigan niya ang babaeng nagtulak sa kanya sa hagdanan. Nang mansyon ang babaeng nag-utos na ikulong siya sa madilim na bodega upang protektahan ng isang handaan. Lumapit ang punong doktor ng ospital kay Althea, may matinding pag-aalala sa mukha. Dr. Althea, ikaw lang ang tanging cardiothoracic surgeon na narito ngayon. Si Dr. Santos ay 4 na oras pa ang layo dahil sa bagyo. Kung hindi natin siya operahan sa loob ng 30 minuto, hindi na siya aabot. Hinawakan ni Elias ang braso ni Althea at dahan-dahan siyang hinilapalayo sa mga nurse. Althea, listen to me. Ang seryosong boses ni Elias. Sa Taglish, ang kanya mga mata ay nagbibigay ng ganap na kalayaan sa dalaga. You have every right to refuse this case. Walang sinuman ang manghuhusga sa iyo kung tatangi ka. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa iyo ng pananakit at pagtataksil nila, it is completely human to walk away. Pwede nating ipasa ang kaso sa ibang doktor. Nakatitig si Althea sa pamamagitan ng salamin ng silid kung saan nakahiga si Doña Remedios. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Naramdaman niya muli ang kirot sa kanyang mga tadyang na hindi pa ganap na naghihilom. Narinig niya sa kanyang isipan ang malamig na boses ng matandang babae, "Wala kang utang na loob, binayaran ka naman namin." Ngunit nang tignan ni Althea ang sarili niyang mga kamay, ang mga kamay na 6 na taong naghiwa ng sibuyas at nagpunas ng alikabok dahil sa pagiging alipin, nakita niya ang mga kamay ng isang manggagamot. Kung hahayaan ko siyang mamatay sa mesang yon dahil sa aking galit, Elias? Ano ang ipinagkaiba ko sa kanila? Ang nanginginig, ngunit matatag na sagot ni Althea, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng malinaw na determinasyon. I am a doctor before I am a victim. Ang aking panunumpa ay hindi pumipili ng kaaway. Tumingin si Elias sa kanya nang may matinding paghanga bago tumango. Nasa tabi mo ako sa loob ng operating room. Sa harap ng nakabukas na gripo sa surgical scrub station, maingat na hinugasan ni Althea ang kanyang mga kamay gamit ang antiseptikong sabon. Ang malamig na tubig ay dumaloy mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang siko. Tila, hinuhugasan hindi lamang ang dumi, kundi ang lahat ng natitirang put ng kanyang nakaraan. Tumingin siya sa salamin sa harap niya. Ang babaeng nakatitig sa kanya ay hindi na ang mahinang asawa na takot kay Doña Remedios. Siya ngayon si Dr. Althea Vergara, isang siruhano na hawak ang buhay at kamatayan sa kanyang mga daliri. Ang pagligtas kay Remedios ay hindi pagpapakumbaba. Ito ang kanyang pinakamataas na tagumpay laban sa kasamaan. Pumasok si Althea sa malamig at maliwanag na operating room. Nakahiga sa mesa si Doña Remedios handa na ang dibdib para sa operasyon. Ang mga nurse at anesthesiologist ay nakatayo sa paligid, hinihintay ang bawat utos ng siruhano. Lumapit si Althea sa tabi ng mesa. Tinitigan niya sa huling pagkakataon ang mukha ng matandang babae, ang mga kulubot sa noo ang hinang-hinang hininga. Inabot niya ang kanyang nakaglubong kamay sa surgical nurse. Scalpel, ang kalmado at pormal niyang utos. Dahan-dahang ini, lapat ni Althea ang matalas na bakal sa balat ng pasyente upang simulan ang delikadong pag-aayos sa ugat ng puso. Ang silid ay napuno ng tahimik na konsentrasyon at ang regular na tulog ng monitor ng puso. Ngunit sa kalagitnaan ng pinakamaselang bahagi ng operasyon, biglang nagbago ang ritmo ng monitor. Ang mabilis at pantay na tulog ng tibok ay biglang naputol at napalitan ng isang mahaba tuwid at nakatutulig na tunog. "Doctor, she's coding!" Ang gulat na sigaw ng anesthesiologist. "Ventricular fibrillation, nawawala na ang pulse niya."
Bawian na nga ba ng buhay ang kaaway sa ilalim ng mismong mga kamay ng taong kanyang inapi? Ihanda ang defibrillator, charged to 200 joules. Ang bawat salita ni Althea ay mabilis at matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kabila ng patuloy na tunog ng alarm sa loob ng operating room. Ang kanyang mukha ay seryoso habang hawak ang dalawang metal paddle ng makina. Clear, ang sigaw ni Althea, habang inilanyapat ang mga paddle sa dibdib ni Doña Remedios. Bahagyang umangat ang katawan ng matandang babae mula sa operating table nang dumaloy ang kuryente sa kanyang puso. Ngunit ang linya sa monitor ay nanatiling tuwid at walang sigla. Charge to 300! Clear! Ang muling utos ni Althea. Muling gumalaw ang katawan ni Doña Remedios, ngunit ang nakatutulig na tunog ng flatline ay patuloy na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nagsimula ng pawisan si Althea sa loob ng kanyang surgical gown, habang si Elias ay seryosong nakatayo sa kanyang tabi upang gabayan ang presyon ng oksiheno. Althea, nakalipas na ang 2 minuto. Ang mahinang bulong ni Elias nag-amaalala sa posibilidad ng tuluyang pagkabigo ng organ. Baka hindi na natin siya maibalik. No, Elias. Hindi siya mamatay sa ilalim ng aking mga kamay. Ang matigas na sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Charge to 360 joules, clear. Sa huling pagkakataon inilapat ni Althea ang mga paddle ng may buong lakas. Isang sandali ng matinding katahimikan ang lumipas. At pagkatapos ang mahaba at nakatutulig na tunog sa monitor ay biglang naputol. Isang maliit na kurba ang gumuhit sa screen kasunod ng isa pa hanggang sa bumalik ang regular at pamilyar na tunog ng tibok ng puso. Sinus rhythm restored. Ang bulong ng anesthesiologist, dahan-dahang pinapahid ang sariling pawis. Maligtas ang pasyente, doktora. Huminga ng malalim si Althea. Nang masiguro na stable na ang vital signs ni Doña Remedios, mabilis at maingat niyang tinapos ang pagtahi sa ugat ng puso ng kanyang binan. Nang matapos ang operasyon, dahan-dahan niyang tinagal ang kanyang surgical mask at guantes, lumabas ng silid na may basang likod dahil sa pawis, ngunit may malinis na budhi. Sa labas ng operating room, naghihintay si Elias na may hawak na malinis na tuwalya at isang basong tubig. You did an amazing job, Althea. Niligtas mo ang buhay ng taong nagpahamak sa iyo. Ang marahang boses ni Elias may matinding paghanga sa kanyang mga mata. Hindi ko lang siya niligtas, Elias. Ang tugon ni Althea habang dahan-dahang umiinom ng tubig. Niligtas ko rin ang sarili ko mula sa pagiging mapaghigantay tulad nila. Habang pabalik sila sa ICU, nakita ni Althea si Nico na binabantayan ng 2 ahente ng NBI sa pasilyo. Binigyan siya ng maikling pahintulot ng korte na mabisita ang kanyang ina dahil sa critical na kondisyon nito. Nakatitig si Nico sa sahig, nakasuot ng dilaw na damit ng preso at may posas sa mga kamay. Nang makita si Althea, mabilis siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kahihiyan at pagsisisi. Althea, kumusta si Mom? Ang nanginginig na boses ni Nico sa Taglish. Nakaligtas ba siya? Matagumpay ang operasyon, Nico. Ligtas na ang ina mo. Ang kalmadong sagot ni Althea, walang bakas ng galit sa kanyang muka. Naiyak si Nico habang nakatitig sa kanyang asawa. Ang babaeng dati ay itinuturing niyang walang silbi, ngunit ngayon ay naging tanging tagapagligtas ng kanyang pamilya. Salamat, Althea. I'm so sorry. If only I could turn back time. Hindi na mababago ang nakaraan, Nico. Ang malamig, ngunit mahinahong pinuputol ni Althea ang kanyang mga salita. Humarap ka sa batas ng may danggal. Yun na lang ang natitirang paraan para maituwid mo ang mga kasalanan mo. Dinala si Nico ng mga pulis palayo habang si Althea ay pumasok sa recovery room upang suriin ang lagay ni Doña Remedios. Dahan-dahang imulat ng matandang babae ang kanyang mga mata habang nawawala ang epekto ng anesthesia. Ang malabong liwanag ng silid ay dahan-dahang luminaw at ang unang nakita niya ay si Althea na nag-aayos ng suwero sa kanyang tabi. Napatitig si Doña Remedios sa kanyang chondro. Sinubukan niyang magsalita nuwit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Althea?
Huwag po kayong pilitang magsalita, Doña Remedios, ang marahang bulong ni Althea. Tapos na ang operasyon. Ligtas na kayo. Ang kamay ni Doña Remedios na dati ay ginagamit upang manakit at manlait, ay dahan-dahang gumalaw sa ibabaw ng kumot. Sa pamamagitan ng nanginginig na mga daliri, marahan niyang hinawakan ang manggas ng puting coat ni Althea. Ang mga luha ng matinding pagkaunawa at pagsisisi ay dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Althea, sorry. Ang mahinang bulong ni Doña Remedios, ang kanyang boses, ay nanginginig sa matinding emosyon. May kailangan kang malaman ang lihim na baul sa aking kwarto. Ano ang nakatago sa loob ng lihim na baul sa kwarto ni Doña Remedios na maaaring magpabago sa buong buhay ni Althea? Ang lihim na matagal ang ibinaon sa ilalim ng lupa ay dahan-dahang lumitaw tulad ng isang yiyas na dinala ng agos ng katotohanan. Sa tulong ni Nana Rosa nakuha mula sa lihim na baul sa kwarto ni Doña Remedios ang isang lumang sobre na may tatak ng Vergara Medical Foundation. Sa loob ng tahimik na silid ng ospital habang nakabantay si Elias sa tabi ni Althea, dahan-dahang binuksan ang lihim na matagal nang nagkulong sa kanyang pagkatao. Ikinumpisal ni Doña Remedios ang lahat ang bawat salita ay may kasamang mabigat na paghinga at pagsisisi. Ang iyong ama, si Dr. Alberto Vergara, ang tunay na nagtatag ng Medical Foundation na nagmamay-ari ng lahat ng lupain at pondo ng kumpanya, ang nanginginig na boses ni Doña Remedios habang nakatitig sa kisame. Noong mamatay siya, kami ng asawa ko ang itinalagang administrator ng kanyang mga ari-arian habang nag-aaral ka pa. Ngunit dahil sa kasakiman, gumawa kami ng mga peking dokumento ng utang upang palabasin na nalugi ang ama mo. Ginamit namin ang kanyang pondo upang itayo ang Alvarado Pharmaceuticals. At ikaw? Kinuha ka namin at pinilit pasukuin sa karera mo sa ilalim ng pagkukunyari ng utang na loob dahil natatakot kaming malaman mo ang katotohanan kapag naging sikat kang doktor. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang binabasa ang lumang liham ng kanyang ama na nakasulat sa pamilyar na eleganteng panulat nito. Para sa aking mahal na Althea, kung binabasa mo ito, alam kong naging isang mabuting doktor ka na, naglilingkod sa mga mahihirap tulad ng ating pangarap. Ang lahat ng aking iniwan ay para sa iyong misyon. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa lumang papel binubura ang huling bahid ng kasinungalingan ng mga Alvarado. Hindi siya kailanman naging isang hamak na katenthal, na binigyan ng kawanggawa ng pamilyang ito. Siya ang tunay na may-ari ng lahat ng kanilang tinatamasa. Ang tagapagmana ng isang marangal na pangalan na kanilang ninakaw at dinungisan. Kinabukasan pumunta si Althea sa detention center ng NBI upang harapin si Nico sa huling pagkakataon sa silid bisita. Inilapag ni Althea ang mga dokumento ng diborsyo at ang kasunduan sa ganap na pagsasauli ng mga ari-arian ng kanyang ama sa ibabaw ng malamig na mesa. Tinitigan siya ni Nico, ang mga mata nito ay namumula sa matinding puyat at kahihiyan. Althea, kailangan ba talaga nating humantong sa ganito? Ang pagsusuma mo ni Nico sa tiglish habang hinahawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Nalaman ko na ang lahat mula kay Mom. Handa akong ibalik ang lahat sa iyo. We can rebuild the company together. Magbago ako, pangako ko yan. Please, don't leave me like this. Tinitigan siya ni Althea nang may buong dangal ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Nico, pinirmahan ko ang mga papel na ito hindi dahil sa galit, kundi dahil tapos na ako sa pagiging anino ng pamilya mo. Ang malamig na sagot ni Althea. Ang kumpanyang itinayo ninyo sa kasinungalingan at lason ay tuluyan ng gumuho. Ang lahat ng natitirang legal na ari-arian ay gagamitin ko upang bayaran ang pinsala sa mga biktima ng inyong gamot. Wala nang natitira sa atin kundi ang papel na ito. Inabot ni Althea ang panulat kay Nico. Walang nagawa si Nico, kundi ang hawakan ng panulat ng may nanginginig na mga daliri. Pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng kasunduan habang dahan-dahang isinusulat ang kanyang pangalan upang palayain ang babaeng kailanman ay hindi niya pinahalgahan. Bago umalis ng ospital, pumasok si Althea sa silid ni Doña Remedios sa huling pagkakataon upang magpaalam. Pinapatawad ko na kayo, Doña Remedios, ang sabi ni Althea
Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan, ngunit may matatag na hangganan. Ngunit ang aking pagpapatawad ay para sa aking sariling kapayapaan. Hindi upang bumalik ako sa dati kong buhay sa ilalim ng inyong anino. Dito na nagtatapos ang ating ugnayan. Tumango si Doña Remedios, habang umiiyak tinatanggap ang kanyang karma sa gitna ng kanyang tahimik na silid. Lumabas si Althea sa labi ng ospital. Ang sikat ng araw sa hapon ay sumalubong sa kanyang muka at doon sa ilalim ng puno ng narasa bakuran, naghihintay si Dr. Elias na may hawak na matamis na ngiti. Ang kanyang panulat ay naging tabak na pumuto sa huling tanikala ng kanyang kahapon. Malaya na siya upang isilang muli. Lumipas ang 6 na buwan, ang sikat ng umaga ay maningning na tumatama sa isang bagong pintura dong 2 palapag na lumang gusali sa Quezon City na napapalibutan ng malalaking puno at makukulay na halaman sa hardin. Sa ibabaw ng arch na pintuan na gawa sa mahogany nakakabit ang mga eleganteng tansong, titik na nagliliwanag sa araw bahay liwanag, sentro ng paggagamot at karapatan ng kababaihan. Nakatayo si Althea sa tapat ng gusali, nakasuot ng malinis na puting coat sa ibabaw ng isang simpleng floral dress. Ang kanyang mukha ay wala na ang purong maputlang kulay ng nakaraang dusa. Ang kanyang mga pisingi ay may kulay ng kalusugan, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaan na hindi na kailanman kayang agawin ng sinuman. Lumabas si Nana Rosa mula sa malaking pinto, nakasuot ng malinis na linen na damit at may hawak na tray ng mga sariwang inumin para sa mga bisita. Siya na ngayon ang namamahala sa pangangalaga ng mga residenteng kababaihan sa sentro, itinuturing na isang iginagalang na ina ng buong komunidad. Dr. Althea, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting, ang sabi ni Nana Rosa na may kasamang malawak at banggang ngiti ng isang proud na ina. Mabilis na lumapit si Althea at marahang niyakap ang matandang babae. Maraming salamat po, Nana Rosa. Ang bahay na ito ay inyo rin. Samantala sa loob ng detention center ng Quezon City, nakaupo si Nico Alvarado sa isang lumang kahoy na bangko sa mess hall kasama ang ibang mga preso. Nakasuot siya ng kulay kahel na damit ng detenido payat, ang katawan at halatang tumanda ang muka dahil sa matinding stress at hirap sa loob ng kulungan. Nakatitig ang lahat ng preso sa maliit na telebisyon na nakakabit sa pader. Ang balita sa tanghali ay nagsimulang mag-ulat na yon ang opisyal na pagbubukas ng bahay liwanag ang bagong pasilidad para sa libreng paggagamot at legal na tulong sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at kasalanan ng kumpanya na itinayo ng kilalang cardiothoracic surgeon na si Dr. Althea Vergara, gamit ang kanyang nakuha pondo mula sa Vergara Medical Foundation. Sa screen nakita ni Nico si Althea na nakatayo sa harap ng mga mikropono na papalibutan ng mga prominenteng doktor, mga abogador, sa karapatang pantaw at mga dating pasyente na ngayon ay nakangiti at may bagong pag-asa. Nanginig ang mga labi ni Nico. Sa kanyang nanginginig na mga daliri, hawak niya ang isang lumang litra tumula sa araw ng kanilang kasal. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumatak ang kanyang mga luha sa matinding pagkaunawa sa kanyang sariling kabaliwan, ang babaeng tinawag niyang palamuing walang silbi at itinapon sa bodega ay ang mismong anghel na nagpanatili sa kanyang buhay at pamilya. At sa pamamagitan ng kanyang sariling kasakiman itinapon niya ang pinakamalaking biyaya ng kanyang buhay. Sa hardin ng bahay liwanag pagkatapos ng opisyal na seremonya, naglakad si Althea patungo sa maliit na courtyard kung saan nakatayo ang isang malaking puno ng nara. Lumapit si Elias sa kanyang tabi. May hawak na isang maliit na paso na naglalaman ng isang bagong tanim na seedling ng halaman. Isang simpleng simula para sa ating bagong pangarap, Althea. Ang marahang boses ni Elias habang nakatitig sa kanya ng may matinding lambing at paggalang. Lumuhod silang dalawa sa malambot na lupa upang itanim ang seedling. Habang pinipindot nila ang lupa sa paligid ng mga ugat, marahang naglapat ang kanilang mga daliri. Tumingin si Elias sa mga mata ni Althea. Inayos mo ang buhay ng napakaraming tao, Althea, ang bulong ni Elias habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang kamay. Ngayon, hayaan mong tulungan kitang alagaan ang sarili mong puso para sa natitirang bahagi ng ating buhay. Ngumiti si Althea, isang tunay at malalim na ngiti ng ganap na paggaling.
Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Elias habang pinagmamasda nila ang bagong tanim na puno sa ilalim ng maliwanag na langit. Salamat, Elias. Sa pagiging liwanag nung ako ay nasa gitna ng kadiliman, ang bulong ni Althea. Isang maliit na batang babae ang kapatid ng batang si Toby na kanilang ginamot noon ang patakbong lumapit kay Althea, hawak ang isang laruang stethoscope. Dr. Althea Paglaki, ko po gusto ko ring maging katulad ninyo. Ang masayang sigaw ng bata. Isang doktor na nagliligtas ng buhay at nagbibigay ng pag-asa. Lumuhod si Althea at hinawakan ang maliliit na kamay ng bata. Kaya mo yon, anak. Huwag mong hahayaang sabihin ng sinuman na wala kang kakayahan. Ang puso mo ang magiging pinakamalakas mong lakas. Ang tunog ng kampana ng kalapit na simbahan ay dahan-dahang umalingaw. Nausa sa hangin nagbabadya ng isang bagong umaga ng katarungan paggaling at walang katapusang pag-asa para sa lahat. Ang bawat sugat sa balat at sa puso ay hindi tanda ng pagkabigo, kundi saksi sa isang matagumpay na digmaan na ipinaglaban at napagwagian. Sa bintana ng kanyang opisina sa Bahay Liwanag, nakatitig si Dr. Althea Vergara sa dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kulay kahel at lilang liwanag sa kalangitan ay nagdadala ng isang uri ng tahimik at malalim na kagandahan, isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang umaga ay laging dumarating ng may dalang bagong pag-asa. Pinatawad na ba ni Althea ang mga taong sumira sa kanyang nakaraan? Opo. Pinatawad na ni Althea sina Nico, Doña Remedios at Rafael. Ngunit ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa lumang tanikala ng panlilinlang. Naintindihan ni Althea na ang pagbibibit ng put ay tulad ng pag-inom ng lason habang umaasang ang kaaway ang mamamatay. Ang pagpapatawad ay ang susi na nagpalayas sa kanya mula sa emosyonal na piitan, isang regalo na ibinigay niya sa kanyang sarili upang magkaroon ng malinis at magaan na puso. Nakamta na ba niya ang tunay na kapayapaan? Ang kapayapaan sa puso ni Althea ay ganap at buo na. Ang kanyang halaga bilang babae at bilang doktor ay hindi na nakatali sa pagkilala ng isang mayabang na pamilya, kundi sa bawat buhay na kanyang naililigtas at sa bawat kababayhang kanyang tinutulungang tumayo muli. Sa bawat umaga na gumigising siya na may ngiti sa tabi ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, kay Elias, na nagtatanggol sa kanya at kay Nana Rosa, na nag-aalaga sa kanya, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng tahanan. Ano ang aral na iniiwan ng kanyang kwento? Ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman nag-aatas sa iyo na burahin ang iyong sariling pagkatao at mga pangarap. Ang pagpapakasakit ng walang hangganan sa ilalim ng maling pagpapakumbaba ay hindi katapatan, kundi isang dahan-dahang pagpatay sa sariling kaluluwa. Ang bawat babae ay may karapatang maging malaya, maging pangarap ng sarili niyang buhay at maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Para sa bawat babaeng nakikinig sa kwentong ito habang nagtatrabaho sa bahay, nag-aalaga ng pamilya o nagtitiis sa sariling tahimik na digmaan na, maalala ninyo na kayo ay may halaga, may lakas at may kakayahang bumangon muli mula sa anumang gumuho na kaharian. Lumapit si Elias sa likod ni Althea, marahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng dalaga. Tumingin sila ng sabay sa mga ilaw ng lungsod na nagsisimulang magliwanag sa dilim. Handa ka na bang umuwi, Althea? Ang marahang tanong ni Elias. Lumingon si Althea kay Elias, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki ng mahigpit. Nasa bahay na ako, Elias. Nasa liwanag na ako.